Sa mga bulong-bulungan sa bawat kanto ng Murim, kumakalat ang balita tungkol sa isang mapa, itinuturo nito ang bundok Hayang, kung saan nakatago ang sining ng pakikipaglaban ng pinakadakilang Celestial Chi Master. Ang bawat gaaman sa kapangyarihan ay nag-aabang, habang ang huni ng isang itim na uwak sa himpapawid ay tila nagbababala, ang tahimik na mundo ay malapit ng mabulabog. Isang nakabibinging pagsabog ang nagmula sa aking kinatatayuan. Naramdaman ko ang pagyanig ng bundok kasabay ng paglitaw ng nakasisilaw na liwanag. Sa gitna ng makapal na alikabok at usok, humakbang ako palabas ng madilim na kuwebang naging kulungan ko sa mahabang panahon. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking espada, ang kumikinang nitong talim ang tanging nagbibigay ng liwanag sa aking madilim na anyo. Huminga ako ng malalim, malaya na ako, bulong ko sa sarili. Seryoso ang aking tingin sa abot tanaw. May kailangan akong tapusin, tunungala ako sa langit, asul pa rin pala ito, katulad ng huling beses na nakita ko ito noong bata pa ako. Isang pait ng nostalgia ang humaplo sa akin. Sino nga ba ako bago ang impyernong ito? Malabo ang lahat, maliban sa isang mithiin paghihiganti. Naalala ko ang malamig na mata ng matandang iyon. 10 taong gulang pa lamang ako noon, isa sa 100 batang pananggapkuan ng dakilang tadhana. Pagkalipas ng 10 taon, kailangan ninyong iligtas ang mundo, wika ng Celestial Chi Master. Ang kanyang mga utos ay batas, at kaming mga bata ay walang nagawa kundi sumunod sa kanyang malalamig na titig. Nagsimula ang lahat sa paghinga, ang pagsipsip ng celestial at terrestrial na enerhiya. 3 taon kaming nagpakadalubhasa sa Free Power Sword Art. Sabi ng Master, magiging mga martial god kami. Pinaasa niya kami, ipinasok kami sa isang pinto upang di umano'y magsanay ng malaya, ngunit ang tumambad sa amin ay isang bitag. Ang kuweba ay hindi santuwaryo, ito ay isang lisyang espasyo na puno ng nakamamatay na hamog at baluktot na enerhiya. Ang matanda ay hindi guro, siya ay isang demonyo. Hindi ko malilimutan ang unang pagsugod ng mga halimaw, mga kalansay, demonyong hayop, at ang higanting ahas na tila galing sa pusod ng impyerno. Kunin niyo ang inyong mga espada, sigaw ng isa sa mga kasama ko. Hindi ako nag-atubili. Araw-araw ay naging bangungot ng pagpatay para lamang mabuhay. Isa-isang naligas ang aking mga kaibigan. Sa huli, ako na lang ang natira. Nakita ko ang huling kaibigang nagagaw buhay. Mabuhay ka, anuman ang mangyari, pakiusap niya. Narating ko ang isang mataong lungsod. Ang ingay at gulo ng mga tao ay bago sa aking pandinig. Pumasok ako sa isang taberna, bitbit ang aking espada na walang kaluban. Naramdaman ko ang mga titig ng mga tao, lalo na ang isang grupo ng mga aristokrates sa gilid. Isang babaeng nagngangalang Joseolion at ang kanyang kapatid na si Join ang tila kanina pa nagmamasid sa akin. Narinig ko ang bulungan nila tungkol sa kakaiba kong aura at sa kalidad ng aking sandata, ngunit wala akong pakialam. Gutom na ako, inilapag sa harap ko ang isang mangkok ng noodles. Natigilan ako, gaano na ba katagal mula nang makakita ako ng tunay na pagkain? Sa unang subo, tila bumalik ang lasa ng buhay sa aking dila. Kay sarap, ngunit ang kasarapan ay napalitan ng gulat ng hingi ng waiter ang bayad. 5 pon, aniya, napakurap ako, wala akong pera, sa loob ng kuwebang iyon, walang halaga ang salapi. Nagalit ang waiter at nagsabing ang aking espada ang aking ibayad. Hindi mo ito pwedeng kunin, mariin kong sabi. Ang espadang ito ay hindi lang bakal, ito ang buhay ng aking kaibigan. Sumigaw ang waiter at dahil sa nangyari ang ibang customer ay nabakling ang tingin sa amin. Bago pa man mauwi sa gulo, isang malambot na tinig ang namagitan. Si Seolion, binayaran niya ang aking kinain at pinakalma ang sitwasyon. Nagkatinginan kami, may kakaiba sa kanyang ngiti. Hindi ko alam kung paano magpasalamat, nakalimutan ko na kung paano makipagkapwa-tao. Tumalikod ako at lumabas ng taberna nang walang imik. Narinig ko pa ang pagsabi ni Join na wala raw akong utang na loob, ngunit hindi ko na sila nilingan. Habang naglalakad palayo si Hayangwo, hindi maalis ni Seolion ang tingin sa kanya, alam ng dalaga na ang sandatang dala ng lalaki ay isang tanyag na espada na maaaring pag-intersen ng iba, lalo na't wala itong kaluban. Nagpa siya si Seolion na sundan ng misteryosong lalaki, samantala, ilang kanto ang layo, bahagyang napangiti si Hayangwo habang naglalakad, sa loob-loob niya, may kaunting pagsisisi siyang naramdaman, dahil sa pagbayad ni Seolion ng kinain niya sana ay nagapasalamat man lang siya.